Ang pamilyang ito ay sugatan matapos sirain ng napakalakas ng buhawi ang kanilang bahay. Ang batang lalaking ito ay at nasa alanganang sitwasyon sa mga oras na ito. Kailangan nilang magmadali para umabot sa ospital. Anong nangyari? Paanong nasira ng buo ang kanilang bahay? At sana makaligtas ang buong pamilyang ito. Napakalakas na buhawi na kayang tumapos sa maraming buhay. Yan ang ating aalamin. Ito si Freddie McKinney, isang storm chaser at isa ring vlogger. Mahilig siyang lumapit sa mga buhawi para i-record ang mga ito. Nitong araw na ito ay ginagawa niya lang ang normal niyang trabaho. Hindi niya inaakala sa pagkakataong ito ay makakasaksi siya ng isang bagay na talagang makakapagpabago sa kanyang pananaw. Bago natin ipagpatuloy, ano nga bang storm chaser? Ang mga storm chasers ay mga lisensyadong eksperto na sumusunod o naghahanap ng mga buhawi o malalakas na bagyo para pag-aralan. Hindi pinapayagan sa Amerika na basta ka na lamang susunod sa mga buhawi kung kailan mo man gusto. Sa Pilipinas, walang storm chaser. Cloud chaser, marami. Habang sinusundan ni Freddie ang buhawi, napansin niyang nagsimula itong humina at tuluyang nag-rope out o nawala. Akala niya tapos na, pero hindi. Napansin na muling umikot ang buong system ng bagyo. Nawala ang lumang circulation at napalitan ng isang bago at nagkaroon ng malakas pang buhawi. Ngunit sa pagkakataong ito, napigilan ang pagposisyon ng buhawi dahil sa biglaang pagbuhos ng hail o mga yelo na singlaki ng bola ng softball. Kung mas lalapit pa siya ay maaaring mabasag ang salamin ng kanyang sasakyan. Nakaiwas nga siya sa hailstorm, pero mas malala naman ang mga susunod na mangyayari. Pagsapit ng 7:06 PM, namataan ni Freddie ang isang bago at dambuhalang buhawi na nabubuo ilang milya lang sa silangan. Ang sukat at matitinding vortex nito ay hudyat na ito ay isang magiging mapangwasak na EF3, isang kategorya ng buhawi. Trivia, ang EF3 ay isang severe tornado sa Enhanced Fujita Scale na may bilis na umaabot sa 266 na kilometro kada oras. Sing bilis ito ng isang super typhoon. Kaya naman, lahat ng matamaan ng buhawi na ito, puno man o bahay ay talagang mawawasak sa isang iglap. Sa posisyon at galaw ng buhawi, may isang bahay sa di kalayuan na tila direktang matatamaan nito. Napilitang umatras si Freddie. Ang mabagal na pabago-bagong direksyon ng buhawing ito ay tumawid sa County Road 458 at pumasok sa parang ilang daang metro lang mula sa bahay na hindi sigurado kung may nakatira ba. Ilang sandali lang, ang buhawi na singlakas ng super typhoon ay dumaan ng direkta sa isang bahay sa di kalayuan. Nagliparan ang mga pader, nawasak ang mga gamit, walang natirang nakatayo sa bahay na ito. Umaasa si Freddie na sana walang tao sa bahay na iyon. Sana talaga, dahil kung meron ay talagang malabong makaligtas. Unti-unti siyang lumapit at may napansin siyang puting sasakyan di kalayuan sa nasirang bahay. Doon niya na-realize na siguradong may tao sa lugar na ito dahil may sasakyan. Nang mas lumapit siya ay mas nagulat siya sa kanyang nakita. Isang buong pamilya ang tumatakbo papunta sa kanya, mga sugatan at humihingi ng saklolo. Get in! Get in the car! Get in the car! Please, God, help! Open the door, get in! Hurry! Come on, guys! Come on! Come on! Come on! Please get us! Get us! I know! Look at me, look at me! I gotta look where you're bleeding, okay? Look at me, like... Get to the hospital, buddy. Sa mga oras na ito ay nagbabagsakan din ang mga malalaking tipak ng yelo. Pag natamaan ka nito ay siguradong bukol o open wound ang aabutin mo. Dahil sa adrenaline at instinct ni Freddie, kaagad niyang ibinaling ang atensyon nito mula sa paghabol ng bagyo patungo sa pagsagip ng mga tao. Ang nanay ang nagbubuhat sa anak dahil nabalian ng kamay ang kanilang tatay. Pagpasok sa sasakyan ay hindi makausap ng maayos ang nanay dahil sa hingal, pero nananatili itong matatag. Ang anak na babae ay halos mabulag ang kanang mata dahil sa natamong sugat, habang ang kanilang panganay na anak ay dugo ng muka
at unti-unti nang nauubusan ng dugo. Nakakapanlumo man ang nangyari, wala nang oras para iproseso pa ang nangyari. Mabilis na nagmaneho si Freddy patungo sa pinakamalapit na ospital. Hindi alam ni Freddy kung saan liliko, pero tinulungan ito ng mag-asawa. Sa tindi ng mga sugat na kanilang tinamo matapos ang buhawi, ay oras naman ang kanilang kalaban. Kapag sila ay mahuli ng ilang segundo, ay baka isa sa kanila ang mawala. 10 minuto ang distansya ng pinakamalapit na ospital. Makakaabot kaya sila? May isa pang problema. Imbis na makapagpatakbo ng mabilis, ay kailangan nilang bagalan ang kanilang takbo habang papunta sa ospital. Nagkataon naman na malapit sa kanilang daraanan ang posisyon ng buhawing ito. Kapag binilisan nila ay maaari itong magdulot ng panibagong problema dahil sa lakas ng hangin at mga lumilipad na debris at naglalaglagan pa ang mga tipak ng yelo mula sa langit. Sa gitna ng pagmamadali ay siya namang sigaw ng batang lalaki na hindi na raw maganda ang kanyang pakiramdam. I don't feel so good. Pagkarating sa ospital, agad silang bumaba. Pagpunta ni Freddy sa parking lot ng ospital, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Naiwan sa kanya ang isang aso ng pamilya habang nag-aantay ng balita. Umaasang magandang balita. Hindi siya mapakali kaya tinawagan niya ang kanyang nanay para balitaan ito. Mangiyak-ngiyak siyang nagkukwento. Siguradong proud na proud ang kanyang magulang sa kanyang nagawa. Sa ilang oras ng pag-aantay, napag-alaman niya na bukas pa ng umaga malalaman kung ligtas ba ang pamilya, lalo na ang batang lalaki. Umuwi muna siyang nababahala at nag-aalala sa pamilyang ito. Kinabukasan, nabalitaan niya na nagawang nakaligtas ng buong pamilya. Sa isang social media post, abot-abot ang pasasalamat ng pamilyang ito kay Freddy. Sa ngayon ay talagang nakarecover na ang buong pamilya at muli nang naipatayo ang kanilang bahay. Bagong simula, bagong pag-asa. Buti na lang maraming bundok sa Pilipinas kaya hindi ganito ang buhawi sa atin. Marahil curious din kayo kung paano nabubuo ang isang buhawi. Simple lang, kadalasan nagsisimula ito sa malakas na bagyo o thunderstorm. Ang mainit at malamig na hangin na dumadaloy sa itaas ng ating atmosphere ay tanda ng mas mabilis na pag-ikot ng hangin. Kapag sapat ang energy mula sa paligid ng atmosphere, maaaring bumaba at umabot sa lupa ang hangin at maging isang buhawi. Sa loob nito, ang bilis ng hangin ay maaaring umabot sa mahigit 300 miles o 483 kilometro kada oras. Kaya nitong bunutin ang mga puno mula sa kanilang ugat at sirain ang matitibay na estruktura ng walang kahirap-hirap. Sa isang iglap ay para kang nablip ni Thanos. I am inevitable. There was no way. Kung titignan natin, ang buhawi ay karaniwang may hugis embudo o funnel shape. Makitid sa ibaba at malawak sa itaas. Maaari ding magdala ang mga tornado ng iba't ibang bagay tulad ng malalakas na ulan, baha, malalaking tipak ng yelo o hailstones. Dagdag pa rito, alam nyo ba na ayon sa mga siyentipiko ay 1% lang ng mga tao ang nakakaligtas sa direktang tama ng isang malakas na buhawi at ang 1% na yan ay ang pamilyang ito. Grabe, legit na himala. Kung naantig ka sa pambihirang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like sa video at para hindi mo ma-miss ang mga ganitong klase ng pangyayari, mag-subscribe ka na sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.